Celebox. Janitress, yan trabaho ko pero never kong ikinahiya. Bakit? Dahil ito ang bumubuhay sa amin ng kapatid ko. Marami mang nanlalait sa akin pero kahit na ganun, hindi ko na lang sila pinapansin. Saan ni Precious nang tanungin siya ng pinsan ng best friend niyang si Lori. Janitress, hindi ba pang lalaki ang trabaho na yun? Tanong ni Jenny habang kumakain sila. Hindi no, pwede yun kahit kanino. At saka kaya ko naman yung trabaho Anya. Sa totoo lang, nakaka-proud tong kaibigan kong tong si Jenny. Kita mo naman napakasipag. Hindi tulad ng iba na umaasa lang sa magulang. Saad naman ni Lori. Hindi naman. Ganito lang talaga dahil malaking pangangailangan ko. Pag-graduate na si Pixie sa high school Kaya need talagang sipagan. Medyo malaking sahod ang kumpanya na yon kaya tinanggap kong pag-janitor. Sayang naman kasi kung hindi. Pagpapaliwanag naman ni Precious. Kasalukuyan silang nasa bahay ni Lori habang nagkakwentuhan nang mapunta ang kwentuhan sa trabaho nila. Minsan nga napapatanong ang dalaga, lalo na sa mga oras na hirap sila. Bakit nga ba ganito naging buhay namin? Bakit nga ba parang unfair ng mundo sa amin? Bakit kami naghihirap, gayong hindi naman kami gumagawa ng masama? Ganito na ba talagang mundo? At ang magiging buhay namin habang buhay? Yan ang mga tanong ng puso niya na nagpupuot dahil sa hirap ng kanilang buhay. Hindi siya naiinggit ng parang sa masamang banda. Gusto niya lang na maipaintindi sa kanya kung bakit napaka-unfair ng mundo. Kapag nakakakita si Precious noon ng mga taong may suot na mga rarangyang damit, ay hindi niya mapigilang mapaisip. Paano kaya kung nabuhay kami sa mayamang pamilya? Magiging maayos rin kaya ang buhay namin at hindi kami maghihirap ng ganito? Kaya naman ipinangako ng dalaga sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para makapagtapos ng pag-aaral ang kapatid niya na si Pixie. Kahit si Pixie na lang ay sapat na para sa kanya. Kaya naman kahit anong trabaho at racket ay pinapatos niya. Sa kabilang banda naman ay nakasimangot, walang gana at pagod na naman ang binatang kasalukuyang nakaupo sa swivel chair niya. Kakauwi niya lang mula sa kanyang 3-month business trip at kasalukuyang nagtatrabaho siya ngayon sa kanyang mansyon dahil maraming trabaho ang naiwan sa kanya nung nawala siya. My head hurts. Napakadami nito. Saka akala ko ba si Ares nang bahala sa mga trabaho ko to? Iritang saad ni Prince sa butler niyang si Wancho na kasalukuyang kasama niya sa opisina niya sa loob ng mansyon nito. Unfortunately, ikaw ang dapat gumawa niya dahil karamihan sa mga yan ay kailangan ng iyong pirma. At dahil ikaw ang CEO ng company, ay obligasyon mong gawin yan kahit pagod ka na. Maniwala ka, parehas na parehas kayo ng ama mo nung kabataan niya. Pagkukwento ni Wancho dahilan para mapasimangot ang binata. Gustong-gusto na talaga niyang kasi magpahinga pero hindi siya makapagpahinga dahil kailangan na niya itong matapos hanggang bukas. How will I be able to finish all of this? Wala pa nga akong tulog. I hate this. Inis na sabi niya bago niya isinarado ang laptop niya. Hep, where are you going, Master Prince? You need to finish all of that hanggang bukas, di ba? Kasi pag hindi nyo natapos yan, hindi ka makaka-attend sa birthday party ng kaibigan mo. Kaya ang advice sa'yo ay maupo ka na dyan at tapusin mo ng trabaho mo. Anya dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang binata. Is that supposed to be a threat? Ano yan? Para akong bata. Anya sabay irap kay Wancho. Ako nagpalaki sa'yo, Master Prince. Kaya sigurado kong alam mo kung anong mga kaya kong gawin. Ibibitin kitang patiwarik kapag hindi mo tinapos yan. Anya kaya naman wala nang nagawa ang binata. Bata pa lang si Prince ay si Wancho na ang nag-aalaga sa kanya. Palaging busy ang mga magulang ni Prince sa trabaho. Kaya naman si Wancho ang nagpalaki sa kanya. Ito rin ang nagturo sa kanya ng mga bagay-bagay na alam niya ngayon. In short, si Wancho ang tumatayong magulang ni Prince sa mga oras na wala ang mga magulang niya para sa kanya. Kahit nalabag sa kanyang loob, ay nagsimula na ulit si Prince na magtrabaho. Habang busy siya sa pagtatrabaho, ay biglang bumukas ang pinto ng opisina niya, dahilan para mapahinga siya ng malalim sa sobrang inis. How many times do I have to tell you to knock first before opening my door? Don't you have any respect?
Inis na saad niya bago niya tiningnan kung sino ang pumasok. Jeez kuya, galit ka na naman. It's just me na nandito para bisitahin ka. Ito naman parang hindi tayo magkapatid. Nakangusong saad ni Ares sa kuya niyang palagi nalang galit. Kaya hindi ka magkaroon ng girlfriend Palagi kang galit. Ay nako, sana makahanap tayo ng babae na mahabang pasensya. Dahil sigurado akong walang tatagal sa'yo. Saad ni Ares. So what if I don't have a girlfriend? My world revolves around work. Kaya wala akong pakialam sa mga ganyan. Anya sabay irap. Tagapagmana ng Alcaraz Tech Corporation. Tumandang binata sa kadahilan ng walang makatagal sa ugali niya. Isa yan sa mga posible maging headline 10 or 20 years from now. Ganun ba ang gusto mo makitang headline pagtanda mo? Nakakahiya rin dahil buong angkan mo mag-expect na magkaroon ka ng tagapagmana 2 years from now. Alam mo naman ang mga rules ng pamilya Alcaraz, hindi ba? Paalala sa kanya ni Juancho dahilan para mapairap na naman siya. Bukod kasi kay Ares at sa mga magulang nila, ay pinipressure na rin siya ni Juancho na mag-asawa. Dahilan para mainis naman siya dahil nga wala pa siyang balak na manatili o matali. Gusto niya munang i-enjoy ang buhay niya. Pati ba naman ikaw, Juancho? Ayoko pa magkaroon ng pamilya, kaya wag niyo muna akong pilitin. Kung maaari nga, ayaw ko na lang magkapamilya in the future. Dahil para sa akin, sarili ko lang ay sapat na. I don't need anyone para maging masaya ako. Inis na saad ng binata, dahilan para mapabuntong hininga si Juancho at Ares. Ay, you don't know what you are saying, Master Prince. Once na na-meet mo na, ang babaeng magpapatibok ng puso mo, tignan ko lang kung masasabi mo pa ang mga salitang binitiwan mo kanina. Saad ni Juancho, na para bang may halong banta at pangiinis. Kung makikilala ko, all girls are just the same. Baka pera lang ang habol nila sa akin. I don't want to experience what happened to Yuri and Victor. At syempre hindi ako iiyak nang dahil lang sa babae. That's why I don't care. Anya sabay irap kay Juancho at Ares. Huwag ka na makipagtalo sa kanya, Juancho. Alam mo naman ang ugali ni kuya. Antayin na lang natin ang araw na magkaroon siya ng karelasyon para maasar natin siya. Natatawang saad ni Ares dahilan para samaan siya ng tingin ni Prince bago ngumisi. Kung darating ang araw na mangyayari sa akin yan. Anyways, pwede bang umalis na lang kayo sa opisina ko? Ni-istorbo nyo lang ako Get out. I'm currently busy and I don't want any distraction. Pagpapalaya sa kanila ni Prince sa opisina nito, kaya naman sumunod na lang si Juancho at Ares. Halos 2 buwan nang nagtatrabaho si Precious bilang janitress sa kumpanyang iyon. Pero hindi pa rin niya nakakita ang mukha ng pinaka-CEO. Dahilan para magtaka siya. Kuya Narding, pagtawag niya sa co-janitor niya na kasalukuyang kasama niyang naglilinis sa banyo ng 4th floor. 2 months na po ako dito pero hindi ko pa nakikita yung mukha ng CEO ng kumpanyang ito. Ano pong itsura niya? Tanong ni Precious kay Kuya Narding. Si Sir Prince ba? Kasalukuyan kasi siya nasa business trip pa. Nung sakto nag-apply ka rito, kakaalis lang niya kaya hindi mo siya naabutan. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan sa yung itsura ni Sir Prince. Pero isa siyang gwapong binata. Matangkad, matipuno at saka makisig. Mestizo siya at may matangos na ilong. Anya dahilan para mang-imagine naman ang dalaga ng posibleng maging itsura ng binata. Pero hindi niya ito ma-imagine ng maayos. Picture po ba, Kuya Narding? Baka mayroon pa kayong picture ni Sir Prince? Tanong ni Precious dahil curious na curious talaga siya kung ano nga ba ang itsura ng binata. Wala Nasa role kasi ng kumpanya namin na huwag siyang kukuhanan ng litrato. Kahit sa mga social media ay wala makakikita na litrato ni Sir Prince. Balita ko para daw maging safe si Sir Prince sa kadahilan ng isa itong tagapagmana ng kanilang pamilya. Alam mo naman, madali silang mapunta sa panganib dahil sa estado ng buhay nila. Pagpapaliwanag ni Kuya Carding sa dalaga at naintindihan niya naman ito. Sa bagay, para nga naman maging ligtas ka, ay gugustuhin mong hindi ipakita ang iyong sarili. Pero sana po, makita ko na si Sir Prince, no? Para masilayan ko naman po kung anong itsura ng aking boss. Anya na nagpatawa kay Mang Carding. Napapansin mo bang medyo hindi mahigpit ang pagtatrabaho natin ngayon at saka ng mga employee? Maya't maya may nalabas sa kanila kahit hindi pa nila time out o break time. Yun ay dahil wala pa si Sir Prince
Pagbalik niya dito, ay nako, sigurado magiging stricto na naman yon. Anya, kaya naman medyo nakaramdam ng kakaba ang dalaga. Gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa boss niya dahil baka unang kita pa lang nito sa kanya ay tanggalin kaagad siya nito sa trabaho. Ay ganon. Siguro walang love life si Sir Prince at parang napakasungit niya. Kailangan niya siguro ng konting kilig sa buhay niya para hindi siya maging ganon. Saad ng dalaga. Tama ang iyong sinabi, Precious. No girlfriend since birth si Sir Prince. Malapit na siya mag-30 pero wala pa rin siyang asawa. Yan ang mahirap kapag puro trabaho ang nasa isip. Pero biruin mo, bukod sa kumpanyang ito ay may iba't iba pa siyang kumpanya sa iba't ibang bansa. Bunga yun ang paghihirap niya. Kaya naman masasabi talaga natin na nakakahangang tao si Sir Prince. Anya, kaya naman napatango na lang ang dalaga dahil para sa kanya ay tama naman ang sinabi ni Kuya Narding. Nga pala, Precious, yung sa taas ng linisin mo. Sa 8th floor kung nasaan ang office of the CEO. Linisin mo na yung banyo doon at mag-mop ka ng hallway. Utos sa kanya ni Kuya Narding, kaya naman sinunod niya bago siya nagpaalam. Napakasipag, napakagalang at napakabait na dalaga na yun. Sigurado ako sa swerte siya sa buhay. Saad ni Kuya Narding sa sarili niya bago niya ipinagpatuloy ang paglilinis. Curious na talaga ako sa itsura ni Sir Prince. Mestizo, matangkad, matipuno at makisig ang katawan. Parang he's too good to be true naman. Anya sa sarili habang naglalakad sa may 8th floor at nag-iisip. Parang habang ini-imagine ko ay hirap talagang isipin na may ganong klaseng tao. Kasi napaka-gifted niya naman. Bukod sa perfect na siya sa physical appearance niya, mayaman pa siya. Ang tanong kaya, perfect rin kaya sa ugali? Ay, Precious, kung ano-anong iniisip mo. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo kaysa iniisip mo ang lalaking hindi mo pa nakikilala at nakikita. Ay, puto ko tsinta! Sigaw ni Precious nang may makabanggaan siyang malaking tao, dahilan para mapabagsak siya sa sahig. Ano ba yan? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Unti-unting natahimik ang dalaga nang magtama ang tingin nila ng taong nakabanggaan niya. Matangkad? Check. Mestizo? Check. Matipuno at makisig? Check. Gwapo? Check. Teka, hindi kaya ito na si Sir Prince? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili bago nagmamadaling tumayo. Pasensya na po, sir. Medyo lutang lang po ako. Promise hindi na po mauulit. Paghingi niya ng tawad. Oh, please, wag naman sana niya akong tanggalin sa trabaho. Kailangan kong trabahong to eh. Sana hindi siya galit sa akin. Kinakabahang saad ng dalaga sa sarili niya habang nagtititigan pa rin sila. Next time, watch what you're doing. Asik niya bago niya nilapag at nilampasan ng dalaga. Pakalampas ni Prince ay nanatiling nakatayo si Precious sa gitna ng hallway. Tulala, nakahawak pa sa dibdib niya na parang gusto nang kumawala ng puso niya. Grabe, anong klaseng tao yun? Ang sungit pero ang gwapo niya. Diyos ko, bakit ganitong nararamdaman ko? Bulong niya habang ramdam pa rin ang init ng pisngi niya. Hindi siya makapaniwalang ganito ang nangyayari sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang bumagal ang mundo niya nang magtama ang mga mata nila kanina. Para bang may kung anong biglang humatak sa puso niya na hindi niya alam kung kababa dahil baka matanggal siya sa trabaho o kilig dahil sa kagwapuhan ng binata. Bakit parang gusto ko pang mag-sorry kahit nakakapag-sorry na ako? At bakit parang gusto ko siyang makita ulit? Kinakabahang tanong niya sa sarili habang nagmamop. Hindi niya mapigilang balikan ang nangyari. Kung paano sila nagkabanggaan, kung paano sila nagkatitigan, at kung paano siya sinungitan ng dalaga. Yung presensya ng binata ay malakas. Yung tindig ay parang nasa commercial ng perfume. At ang amoy nito, ang bango niya. Saad ni Precious sa sarili niya. Habang naglilinis siya ay napapangiti siya ng hindi inaasahan. Halata, ano tong iniisip ko? Hindi pwede to. Bakit ganitong iniisip mo, Precious? Boss mo yun. Hindi pwede yung nasa isip mo. Bawal kang ma-inlove. Pagpipigil niya sa sarili, alam rin kasi niya na mali iyon at hindi pwede. Bukod doon ay masyadong malayong estado niyo sa buhay. Isa lamang akong janitress at siya, CEO. Pagpapaalala niya sa sarili bago niya ipinagpatuloy ang paglilinis.
Simula noon ay nagkaroon na ng lihim na pagtingin si Precious kay Prince. Para bang naging happy crush niya ito. At syempre, wala siyang pinagsabihan ng kung sino tungkol sa nararamdaman niya. Huy Precious! Biglang saad ni Eva bago siya sinundot sa pisngi nang maabutan niyang nakatulala na naman ito. Agang-aga, nagde-daydream ka na naman about kay Sir Prince. Alam mong basang-basa na talaga kita. Crush mo si Sir Prince, no? Taas kilay na tanong ni Eva sa dalaga, dahilan para mapag-iwas ng tingin si Precious. Seryoso ka ba? Naku, ang dami mong kaagaw dyan. May mga fashion models at yung iba anak ng mga business partners ni Sir Prince. Saad ni Eva sa dalaga, dahilan para mapayuko si Precious. Alam ko namang wala akong chance kay Sir Prince eh. Tanggap ko na simula nung nagkagusto ko sa kanya. At saka, alam ko rin naman na wala akong laban sa mga karibal ko sa kanya. Kaya nga hanggang tingin na lang ako eh. At nananahimik na lang sa tabi. Malungkot na anya bago niya inilapag ang mop sa may gilid ng pader. Ha? Ano pinagsasabi mo, te? Hindi kita dinidiscourage, no? Tutulungan kita para mapansin ka ni Sir Prince. At saka sa tingin ko, bagay kayo. Tapos, ako para naman doon sa kapatid ni Sir Prince, si Sir Ares. Anya dahilan para mapataas ang kilay ni Precious. Ares? Sino yon? Tanong ni Precious sa kaibigan. Si Sir Ares, yung kapatid ni Sir Prince. Mas approachable yun kaysa kay Sir Prince. Pero pareho silang gwapo. Nako girl, kapag nakita mo yun, baka pa ikaw maguluhan kung sino ba talagang crush mo eh. Natatawang saad ni Eva habang kinikilig. Uy, tama ka dyan. Baka lalo lang ako mahirapan. Sa ngayon nga nahihiya na ako sa sarili ko sa kakaisip kay Sir Prince eh. Kaya sa'yo na lang yung si Sir Ares. Napakamot ulo niyang sagot at halatang naiilang. Hay nako, hindi kita dinadagdagan ng problema. Literal na sinasabi ko lang na kapag gusto mong isang tao, dapat alam niya. Kaso ikaw, hanggang tingin ka lang. Paano ka mapapansin ni Sir Prince kung kahit anino pa lang niya ang nakikita mo ay natatakot ka na? Pangaral ni Eva sa kaibigan habang ito ay nakangisi. Halatang nagpaplano ng kalokohan. Ang hirap kaya. Sa tuwing nakikita ko siya, parang automatic nang laglag yung utak ko eh. At saka baka isipin niyang weird ako. Baka matanggal pa ako sa trabaho. Ay, Diyos ko Eva. Dito na nga lang ako umaasa eh. Sabi niyang may halong kaba at inis sa sarili. Naiinis siya dahil sa dinabi-dami ng pwede niyang magustuhan ay yung mismong CEO pa talaga. Bakit nga ba si Sir Prince pang nagustuhan ko? Marami na bang iba dyan doon, no? Bakit hindi sa mga employee ako nagkagusto? Ang masasabi ko lang, Diyos ko, sobrang hirap ng sitwasyon ko. Buntong hiningang saad niya bago nagsalita si Eva. Hindi ka tatanggalin nun, ano ka ba? Ang bait-bait mong empleyado, masipag, maaasahan, tapos maganda ka pa. Tingnan mo nga sarili mo. Kahit naka-uniform kang pang janitress, presentable ka at fresh. Yung iba dyan naka-corporate attire, pero mukhang zoo animals pa rin. Natatawang bungad ni Eva. Hoy, grabe ka naman. Baka marinig ka nila. Bulong ni Precious habang pinipigilan ng sarili na matawa dahil sa sinabi ng kaibigan. I'm just saying the truth about sa kanila, no? Ngayon, sasagutin mo ako. Anong plano mo? Magmumukmuk ka na lang ba sa tuwing makikita mo si Sir Prince? O gagawan mo ng paraan para mapasin ka kahit papano? Tanong ni Eva habang nakapamewang na parang nanay siya ng dalaga. Eto talagang si Eva napakakulit. Pero kung iisipin siya lang at si Kuya Nardeng ang mabait sa akin dito. Araw-araw na lang kasi akong nakakaramdam ng naiinis sa tingin sa akin mula sa mga employee dito. Na para bang nanidiri sila sa akin. Saad ni Precious sa sarili niya. Ano ba kasing paraan? Hindi naman ako papasok sa opisina niya para lang magpakita. At hindi rin ako pwedeng umepal at baka magalit lang siya sa akin. Magmamap lang naman ako sa hallway at sa banyo. At doon kanya unang nakita. At doon kanya ulit mapapansin. Sagot ni Eva na parang may evil plan talaga. Huwag mo nga akong lokohin. Sinungitan niya nga ako nun Baka mas lalo pa ngayon. Saad ni Precious bago siya tumingin sa malayo. Ano ngayon kung magsungit? Baka naman ganun lang talaga siya sa umpisa. Malay mo, kapag nakilala ka niya ng mas maayos, matuwa siya sa'yo. Huwag kang negative. At isa pa, hindi niya tinapos ang sinabi niya
At ngumiti si Eva. Yung tipong ngiting may pinaplano talaga. Ano pa? Takang tanong niya. Napansin mo ba na hindi kanya tinatanggal kahit medyo nabunggo mo siya? Ibig sabihin, may chance na hindi siya ganun kasama tulad ng iniisip mo. Hindi kanya pinagalitan. Hindi kanya pinaalis. Girl, sa mga pocketbook na nababasa ko, alam mo bang madalas doon nagsisimula ang love story? Malay mo, kayo nang susunod na CEO romance story ni Miss Yelaya. Yung favorite kong audiobook writer, kung magkakatuluyan kayo. Nakangising saad ni Eva sa kaibigan. Love story malala ka dyan. Hindi makapaniwalang sagot niya pero hindi niya maitatanggi. Kinikilig siya. Basta, simula ngayon, tutulungan kitang maging visible sa paningin ni Sir Prince. Hindi yung OA na, yung tamang level lang na magpapatingin siya. Visible ako sa paningin ni Sir Prince, be. Hindi naman siya bulag at hindi naman ako invisible, no? Pero promise, hindi ako maasa ng kahit ano. Crush lang tapos ayun na. Hindi naman porket crush ko, siya nang pakakasalan ko. Yeah, crush lang daw. Tingnan natin after 1 month. Saka malay mo, may chance ka pala kay Sir Prince. Pustahan 1,000 magiging kayo't ikakasal kayo. Nakataas kilay na saad ni Eva habang nakangisi. Loka ka talaga. Bigla silang napatigil nang may dumaan sa likuran nila at nagsalita. Excuse me ladies, kayo ba mga janitress sa floor na to? Magalang na tanong ng binata, pero yung aura nito ay napakagwapo pa rin. Napanganga si Eva at napatulala. Ay, opo sir, pero ako lang po. Employee po siya dito. Sagot ni Precious bago niya itinuro si Eva na kasalukuyang tutulo na ang laway sa sobrang kagwapuhan ni Ares. Miss, are you okay? Is there something on my face? Tanong ni Ares kay Eva, kaya naman kaagad itong pinitik ni Precious sa noo. Aray, Precious, bakit mo ginawa yun? Sir Ares? Gulat na saad niya nang mapatingin siya sa lalaking kaharap niya. Yeah, that's me. Parang nagulat ka ata eh. Matagal mo na ako nakita dito, di ba? Tanong ni Ares bago niya nginisian si Eva. Ay sir, pasensya na po kayo ah. Kulang po kasi itong kaibigan ko sa tulog eh. Tingnan mo, hihimatayin na po yan kaya kailangan ko na po siyang dalhin sa klinik po. Pag-iiba niya sa usapan bago niya hinigit si Eva. Bago pa ito mahimatay. Eva, ano ba para kang baliw? Bigla kang nanahimik matapos mong malaman na si Sir Ares yung kausap natin. Ganun mo ba talaga siya kakrush? Anya na nagpabalik sa wisyo ni Eva. Be, kinausap niya ako. Kinausap niya ako, be. Kinikilig na saad ni Eva dahilan para mapangiwi ang dalaga. Oo, kinausap mo nga. Pero mukha kang tanga dun, no? Nagtatanong siya sa'yo tapos ikaw nakatulala at parang tutulo na ang laway. Ay naku, baka ma-turn off sa'yo Sir Ares, Eva. Anya na nagpalungkot kay Eva. Sa tingin mo ba na turn off na siya? Hala be, paano na yan? Mamaya mo na isipin yun at tapos na ang lunch break. Mayayari ka na naman kay Ma'am Kalya pagka na-late ka. Paalala ng dalaga, dahilan para kumaripas ng takbo si Eva pabalik sa pinagtatrabahuhan niya. Napabuntong hininga na lang si Precious bago siya bumalik sa pagmamop ng mga hallway doon. At doon nagsimula ang mas magulo at mas exciting na araw ni Precious. Sa kabilang banda naman ay kahit walang gawin ang dalaga ay napapansin siya ni Prince. Kagaya na lamang kapag ito ay nakangiti habang nakikipag-usap sa iba. Hindi inaasahang napapatigil siya sa paglalakad para lang masilayan ang mukha ng dalaga. Kuya. Saad ni Ares dahilan para mapataas ang kilay ng binata sa kasulukuyang busy sa pagtitipas sa laptop niya. Ano na naman yun? Malamig ngunit hindi iritado ang tono ng pananalita niya. Para bang abala siya pero willing makinig kung importante ang sasabihin ng kapatid. May napansin ako kanina sa hallway. Naupo si Ares sa sofa na nasa loob ng opisina ni Prince na parang may gusto talagang pag-usapan. Yung janitress dito sa kumpanya mo, Precious bang pangalan nun? Tanong niya habang pinagmamasdan ang magiging reaksyon ng kapatid. Napataas ang tingin ni Prince sa kanya at bahagyang kumunot ang noo. Bakit? Tanong nito sa kanya. Nothing bad ah, pero ang cute niya. Ngumisi si Ares, yung tipong nang-aasar ng ngisi. As in super cute. Napaka... Dagdag pa sana niya nang magsalita ang kuya niya.
Tumigil si Prince sa pagtatype bago niya tiningnan ang kapatid. Ares, Pagtawag sa kanya ni Prince. Inosente niyang sagot pero halatang sinubukan niya ang kapatid. why are you telling me this? Tanong ni Prince diretso at halatang walang halong biro. Pero kung titingnan ng mabuti, may bahagyang pagbabago sa ekspresyon niya. Para bang nabadtrip pero ayaw ipahalata. Wala lang. Sinasabi ko lang na may good taste pala ako. At saka kuya, I swear kanina, napatulala yung kaibigan niya sa akin. Pero si Precious, she looked different and tahimik siya. Mukhang mabait din. Anya habang enjoy na enjoy siyang panoorin ang reaksyon ng kuya niya. Hindi na iwasang sumingit sa isip ni Prince ang huling pagkakataon na nakita niya si Precious. Ang pagkatulala nito, ang paraan ng pagyuko niya, ang pag-iwas ng tingin at ang hindi sinasadyang pagkakamunggo nila ay isang bagay na dapat na niyang nakalimutan pero hindi niya magawa. Bakit nga kaya? Then, Tanong niya, nagtatago ng interes sa malamig na tono ng kanyang pagsasalita. then baka puntahan ko siya minsan. Casual na sagot ni Ares habang inaabot ang isang basong tubig sa mesa. She seems interesting. Biglang sumara ng medyo malakas ang laptop ni Prince. Dahilan para mabigla si Ares. Kuya, Gulat pero nakangisi na para bang biglang may na-discover siyang sikreto. focus on your tasks. Hindi ka pumunta rito para pag-usapan ng mga empleyado o tauhan ng kumpanya ko. Malamig na saad ni Prince na may bahagyang diin. Hindi galit pero parang defensive. Uy, wait lang. Bakit parang may naamoy akong jealousy? Nagsiselos ka ba, kuya? Ares, Putol ni Prince. Mas mababa ang boses dahil ayaw niyang magalit at masira ang buong araw niya. kuya, crush mo ba si Precious? Nakangising tanong niya sa binata. Napatahimik ang buong opisina. Nagtagal ang katahimikan ng ilang segundo bago tumayo si Prince at kinuha ang folder sa harap ng mesa. Get out. Malamig at halatang galit na saad niya sa kapatid. Kuya naman. Natatawang saad na ni Ares habang tumatakbo palabas at halatang tumama ang hula niya. Naiwan si Prince na nakatayo. Hawak ang folder pero hindi mabuksan dahil ang utak niya ay lumipad sa isang eksenang ayaw niyang aminin. Ang ngiti ni Precious habang naglilinis. Ang paraan ng pag-iwas nito kapag nahihiya. At ang hindi niya maipaliwanag na pagtingin ng ilang araw na niyang tinatalikuran pero lagi niyang hinahanap. She's just a janitress. Why does it matter? What is happening to me? Inis na saad ni Prince sa sarili niya habang hindi makapaniwala sa nararamdaman niya ngayon. Ayaw niyang aminin sa kanyang sarili na nagsiselos siya dahil sa mga sinabi ng kapatid niya. Dahil baka asarin siya nito. Ano ba to? Kainis naman. Bulong niya sa sarili bago siya napaupo ulit sa swivel chair. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naiinis. Hindi naman galit sa kapatid niya kundi sa sitwasyon. At oo, sa sarili niya rin dahil paulit-ulit siya naguguluhan. She's just a janitress. I shouldn't even thinking about this. Inis niyang dagdag at halatang frustrated. Pero imbes na mawala, mas lalo pa niyang naalala ang mukha ni Precious. Yung pagkabigla nito, yung pag-iwas ng tingin at kung paanong parang hindi nito alam kung saan lulugar kapag kaharap siya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kung anong nakakaistorbo sa isip niya tuwing naaalala niya ang reaksyon ng dalaga kanina. Para bang hindi dapat ganun kaapektado si Precious sa simpleng presensya niya. Knock knock. Sir Prince. Tawag ng sekretary niya mula sa pinto. Agad siyang nag-ayos ng postura, nagpapakitang normal lang. Yes. Sagot niya bago pumasok si Kenneth. May meeting po kayo in 15 minutes. Gusto ko lang pong i-remind. Yeah, I know. I'll be there. Anya habang nakatingin siya sa may labas ng bintana. Pagkaalis nito, napahiga siya sandali sa upuan at napatingala sa kisame para subukang i-reset ang utak niya. Pero ilang segundo lang, bumalik ulit sa isip niya ang sinabi ni Ares. Crush mo ba si Precious? Napairap si Prince nang maalala ang ngisi ng kapatid. Hindi niya maintindihan kung bakit parang ang laki ng gulo sa simpleng tanong na iyon. Hindi ko siya crush. Madiin niyang sabi, tila kinukumbinsi ang sarili. Pero kasunod doon ay biglang pumasok sa isip niya ang nangyari kahapon. Yung hindi sinasadyang pagkabunggo nila sa isa't isa sa hallway.
at kung paano niya hindi mabura sa isip niya ang mukha nito na nagulat at namula. Napapikit siya ng mariin. Nakakainis. Tumayo siya at kinuha ang folder na kanina pang hawak sa kamay niya. Kailangan niyang pumunta sa meeting, pero habang naglalakad palabas ng opisina, ay hindi niya mapigilang mapahinto pagdaan niya sa elevator area. Doon kasi madalas makita si Precious kapag naglilinis ito. Napailing siya. What am I even thinking? Mariing saad niya sa sarili. Hindi ako si Ares na para mag-assume at maghabol ng kung sino-sino. At syempre, wala akong gusto sa babaeng yun, no? Tinulak niya ang elevator button habang seryoso ang muka. Pero bago magsara ang pinto, hindi niya maiwasang tumingin sa hallway papunta sa janitorial area. At doon niya nakita si Precious. Nakayoko habang nag-aayos ng mga cleaning supplies at cart. Tahimik, walang kaartehan, ginagawa lang ang trabaho niya. At doon niya naramdaman ang kung anong hindi niya maintindihan. Excitement nga ba ito? Sa bawat buwan na lumilipas, ay para bang mas excited palaging pumasok si Prince. Hindi dahil para magtrabaho, kung hindi para masilayan niya si Precious. Maayos naman ang lahat hanggang sa isang araw ay may hindi inaasahang nangyari. Kasalukuyang nagmamop si Precious sa second floor nang bigla siyang lapitan ni Kenneth, ang sekretary ni Prince. Miss Precious, pinapatawag po kayo ni Sir Prince sa opisina niya. Saad ni Kenneth na nagpapako sa kinatatayuan ng dalaga. Pinapatawag ko ni Sir Prince? Bakit? Hindi kaya nailang na siya sa pagtitig ko sa kanya? Napansin niya pala yun? Hala, anong gagawin ko? Ayoko mawalan ng trabaho. Kinakabahang saad ng dalaga sa sarili niya bago siya humarap kay Kenneth. Galit po ba si Sir nung sinabi niyang tawagin niyo po ako? Tanong ni Precious. Hindi ko alam pero seryoso siya. Bakit? May nagawa ka bang kasalanan? Taas kilay na tanong ni Kenneth. Kaagad namang umiling-iling ang dalaga bago ito napabuntong hininga. Sobrang lakas pa rin ang kabog ng dibdib niya habang naglalakad sila ni Kenneth sa hallway papunta sa opisina ng binata. Ano nang gagawin ko? Maluha-luhang anya sa sarili bago sila tumigil sa tapat ng isang malaking pintuan. Sir Prince, Miss Precious is here. Saad ni Kenneth habang ang dalaga ay kinakabahan pa rin. Papasukin mo siya. Anya, kaya naman pinilit siya ni Kenneth na pumasok sa loob. Pagkapasok ni Precious sa loob ng opisina, ay parang biglang nanlamig ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung saan lulugar, kung saan dapat tumingin, at kung anong itsura ang dapat ilagay sa mukha niya. Tuwid lang siya, nakayoko, hawak ang laylayan ng uniform niya, dahil baka manginig ang mga kamay niya at mahalata pa. Paupo ka sa tabi ko. May importante ako sasabihin sa'yo. Saad ni Prince na kasalukuyang nakaupo sa may sofa. Parang tumigil ang paghinga ni Precious. Hindi niya alam kung pakiramdam ba niya ay luluhod siya sa kaba o matatawa na lang sa kapalaran niya. Bakit sa tabi niya ako pinapaupo? Bakit hindi sa harap? At bakit ganun kaseryoso ang mukha niya at tono? Matatagalan na ba ako ng trabaho? Sunod-sunod na tanong ni Precious sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa binata. Halos tiptoe ang paglalakad niya at umupo ng sobrang layo sa gilid ng upuan na parang biglang may kuryente kapag masyado siyang lumapit. Hindi nagsalita si Prince agad. Tila iniipon niya muna ang lakas ng loob bago niya ito sabihin sa dalaga. Nakatulala ito sa lamesa habang hawak ang isang document pero hindi man lang tinitingnan. Sa mga oras kasing yun ay gusto nang sabihin ng binata ang totoong nararamdaman niya. Gusto niya ring sabihin dito sa dalaga para naman maipaliwanag sa kanya ng dalaga kung ano nga bang ibig sabihin noon. At nang magsalita siya, doon mismo bumagsak ang huling hibla ng pag-asa ng dalaga. It's about my brother. May gusto raw siya sa'yo. Hindi alam ni Prince pero imbes na sarili niya ang masabi niya, ay nadamay niya pa si Ares. Parang sinakal ang puso ni Precious. Parang may humila sa dibdib niyang pababa. Hindi niya alam kung dapat bang umiti dahil may gusto sa kanya ang kapatid ng boss niya. O dapat bang umiyak dahil hindi iyon ang iniisip niya buong gabi, buong umaga, buong linggo. Hindi si Ares ang iniisip niya at lalong hindi iyon ang gusto niyang marinig mula kay Prince mismo. Ano po? Halos hindi marinig ang boses niya sa sobrang hina ng pagkagulat niya.
Si Prince ay kaagad na tumingin sa kanya. Parang ayaw nitong makita ang magiging reaksyon niya. He said, "I find you interesting." Gusto ka raw niya makilala. At sinabi niya sa akin, kung pwede kitang lapitan para magtanong. Napayoko ng mas mababa si Precious. Para siyang natanggalan ng hangin. Hindi niya alam kung dapat bang sumagot o hindi. Hindi niya rin alam kung narinig ba ni Prince ang mabilis na pagtibok ng puso niya o siya lang ang nakarinig noon. Po, pag-uulit na tanong niya kahit alam niya namang malinaw ang narinig niya. He likes you. Pag-uulit nito, mas diretsyo na. At doon, unti-unting nadurog ang puso ni Precious. Hindi dahil gusto siya ni Ares, kung hindi dahil ang taong gusto niya ang mismong nagireto sa kanya sa iba. Nagpakawala siya ng mahina at pilit ng ngiti. Yung tipong, wala lang to. Kahit ang bigat-bigat na ng nararamdaman niya. At ano pong gusto pong sabihin sa akin tungkol doon? Nauutal na tanong ng dalaga kay Prince na pinipilit ang sarili na manatiling matatag kahit na nahihiya na ito. Si Prince ay tumingin sa kanya ng diretsyo. Walang emosyon. O baka meron pero hindi mabasa ng dalaga. He wants to pursue you. And I told him na nasa sayo kung papayag ka. Sagot ng binata sa tanong ni Precious. Parang may tumusok sa dibdib ni Precious. Oo, alam niyang wala siyang karapatan. Oo, janitress lang siya. Oo, hindi dapat siya umaasa ng kahit ano. Pero iba pala kapag mismong si Prince ang nagsabi ng ganon. Ganun ba? Mahina at nauutal niyang tugon. Sinisikap hindi kiligin sa maling tao o masaktan sa totoo. He's my brother. You don't have to say yes. Pero sinabi ko lang sa'yo, para alam mo. Anya. Si Precious ay tumango kahit pakiramdam niya ay nanginginig ang baba niya. Ayaw niyang ipakitang nasasaktan siya. Ayaw niyang mahalata na may mali sa nararamdaman niya. Ayaw niyang ipakita kahit papaano ay umaasa siya kay Prince. Kahit saglit, kahit lihim at kahit walang karapatan. Sige po sir, naiintindihan ko naman po at thank you po sa pagsabi. Pagpapasalamat naman ng dalaga. Pero ang totoo, hindi niya alam kung ano ang naintindihan niya. Hindi niya alam kung bakit ang sakit. Hindi niya alam kung bakit parang lumiliit ang boses niya at parang gusto niyang tumakbo palabas. Si Prince ay napatingin sa kanya. Ilang beses nitong nagbukas ng bibig na para bang may gusto pang idagdag. Pero nauwi lang ito sa pag-iwas ng tingin. You can go now. Yun lang naman yung gusto kong sabihin. Anya. At doon na tuluyang gumigay ang loob ni Precious. Tumayo siya ng dahan-dahan. Pilit na hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon. Pero habang naglalakad na punta sa pintuan, ay ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Umalis siya sa opisina ng binata na nangihinayang. Masaya siya na hindi siya nawala ng trabaho. Pero nasaktan siya dahil parang boto pa ang lalaki na nagugustuhan niya sa ibang lalaki para sa kanya. Why did I chicken out? This is not like me. I was supposed to say that I like her. Pero bakit nadamay ko pa si Ares? Torpe ba ako? Inis na tanong ni Prince sa sarili bago siya padabog na umupo sa swivel chair niya. Nakakainis. Nasayang yung pagkakataon. Buntong hiningang saad niya sa sarili bago siya tumingin sa bintana ng opisina niya. Mula noon, palagi na silang magkasama ni Prince, kunwari ay para kay Ares. Ngunit ang totoo, matagal nang si Prince ang may gusto kay Precious. Ginamit lang niya ang pangalan ng kapatid para manatili ang dalaga sa tabi niya nang hindi niya kailangang aminin ang nararamdaman niya. Naging close silang dalawa na para bang malapit na magkaibigan at palaging pinapatambay ni Prince ang dalaga sa opisina niya. Mahilig sa board game si Precious katulad ng binata, kaya naman yon ang nagiging pampalipas oras nila kapag wala silang masyadong trabaho. Kasalukuyan nagtatrabaho si Prince nang may biglang kumatok sa pinto ng opisina niya. Come in. Anya habang patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Kuya Narding is looking for Precious dahil lilinisin raw nila yung banyo sa may 4th floor and 6th floor. I was wondering if nakita mo ba siya? Hindi na natapos ni Ares ang sasabihin nang mahagip ng mata ang isang dalagang kasalukuyang natutulog sa sofa ng opisina ng binata. I'm sure that you can clearly see that Precious is sleeping, right? Kung kailangan niya ng katulong sa paglilinis, ay tawagin niya na lang si John. Malamig at seryosong saad ni Prince sa kapatid niya, kaya naman napangisi na lang si Ares.
Okay, sasabihin ko na lang kay Kuya Narding na busy si Precious. Saad ni Ares bago siya lumabas sa opisina ng binata. What the hell is this, Precious? Tanong ni Prince habang naghahanda ang dalaga ng kakainin nila. Biling luto na ulam mula sa karinderya. Bakit po? Tanong ni Precious sa binata habang patuloy ito sa pagsasali ng ulam sa mga lalagyan. I know that. Pero bakit ganitong binili mo? I gave you my credit card, diba? What is this cheap foods that you bought? Anya na para bang hindi siya sanay sa mga ganitong klaseng pagkain. Grabe ha. Huwag niyo po kayong i-judge muna yung pagkain. Tikman mo muna, sir. Tsaka yung credit card po na nabigay mo, hindi nagana sa karinderya. Kaya pera ko na lang po munang ginastos ko para makabili nito. Saad ng dalaga, dahilan para mapabuntong hininga si Prince. Fine. Since nag-effort ka na bilhin yan, ay titikman ko na yan. Anya sa sarili bago siya nagsandok ng kanin at ulam. Tinikman niya ito at nabigla nang mapagtanto niyang masarap ito. Nagugulat man si Prince sa masasarap na ulam ay hindi niya iyon ipinahalata. Pinilit niyang panatalihing straight ang expression niya. Kahit halatang nagustuhan niya ang unang subo pa lamang. It's fine, I guess. Pilit niyang sabi. Kunot noon na para bang may mali pero hindi maitago ang biglang pagbagal ng pagsubo niya dahil gusto niyang tikman ito ulit. Ano pong fine? Yung fine na pangmayaman o yung fine na nag-a-adjust ka lang kasi mura? Nakapamewang na tanong ng dalaga habang nakakunot ang noo. Napatingin si Prince sa kanya at doon siya biglang natauhan na nakangiti na pala siya nang hindi sinasadya. I said it's fine, okay? Don't push it. I don't think na may masarap pa palang ibang pagkain bukod sa roasted chicken at steak na palagi kong kinakain. Tugon ng binata pero hindi maitago ang bahagyang pamumula ng tenga niya. Halata namang nagustuhan mo, sir eh. Nakangusong sagot nito habang binubuksan ang isa pang container na may laman namang buko pandan pang dessert. Precious. Malamig pero hindi galit na boses. Okay na po, sir. Gusto ko lang po talagang malaman ang feedback ninyo sa mga ganyang klaseng ulam. Tugon niya pero halatang natatawa. Kasi baka kapag nagkaroon po ako ng time maipagluto kita. Anya na napatigil sa binata sa pagkain. Really? Ipagluluto mo ako? Tanong ni Prince na para bang sobrang saya niya. Oo naman po. Hindi naman po sa pagmamayabang. Medyo masarap ako magluto. Sabi nga ng iba naming kapitbahay, pwede na ako mag-asawa eh. Anya bago tumawa. Habang ang binata naman ay napatitig lang sa kanyang kagandahan. Pinanood lang siya ni Prince habang sinasali ni Precious ang ulam ng maingat. May sipag na para bang kahit pagsali ng adobo ay may lambing. Why do I keep looking at her like this? Bakit pati paghawak niya sa kutsara ay cute? Ibinaling niya ang ulo niya at bumalik sa laptop. Pero naputol iyon nang biglang ibinaba ni Precious ang isang container sa mesa niya. Kumain ka ng maayos, sir. Hindi yung parang sinusumpa mo yung pagkain. Anya habang maingat na inaayos ang upuan niya. I'm currently working. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya nang isarado ng dalaga ang laptop niya. Kumain ka muna po, sir. Tandaan niyo po, masamang pinaghihintay ang pagkain. Taas kilay na saad ng dalaga. Halos mapatigil sa paghinga si Prince. Hindi sanay ang puso niya sa ganon. Simple, totoo, walang halong pakitang tao ang ipinapakita sa kanya ng dalaga. Nalaglag ang tingin niya sa container ng pagkain at parang napaso ang dibdib niya sa sinabi nito. Fine. Buntong hiningang saad niya na nagpangiti naman sa dalaga. Tahimik silang kumain. Sa bawat pagsubo nila sa pagkain, ay ninanamnam nila ang sarap nito. Lalo na ang binatang si Prince na hindi na alam na bukod sa steak at roasted chicken, ay may ganito pa palang ibang pagkain na masarap. Sir, pagkatapos niyo pong kumain, tikman niyo po itong buko pandan. Masarap po yan at bagong gawa lang kagabi. Saad ng dalaga at tumango naman si Prince habang patuloy sila sa pagkain. Habang kumakain sila, ay biglang bumukas ang pinto. Kuya Prince, Oh. Napatigil si Ares sa sasabihin niya nang makita niyang kumakain yung dalawa. Napatingin si Ares sa dalawa. Magkatabi. Parehong may hawak ng kutsara. Parehong umiwas ng tingin, bigla para kunwari hindi sila awkward. Nagde-date kayo? Tanong ni Ares habang nakataas ang kilay na para bang nagsususpet siya.
Halos mabulunan naman si Prince nang dahil sa sinabi ng binata. What? Sigaw nito. Ha? Hindi po, kumakain lang kami. Pagdedepensa naman ng dalaga. Okay. Pero bakit parang ang lapit nyo? Tsaka bakit parang may something? Pangaasar pa ni Ares, dahilan para samaan siya ng tingin ni Prince. Lumabas ka. Get out of my office. Sigaw ng binata, habang ang dalaga naman ay natahimik lang. Kuya. Hindi na pinatapos ng binata ang sasabihin ng kapatid nang magsalita ulit ito. I said lumabas ka na. Anya, kaya naman wala nang nagawa si Ares. Tumawa si Ares bago niya iniwan ang dalawa at sinabing, Bagay kayo. Anya, dahilan para mapako ang dalawa sa kinauupuan nila. At nang marinig nila ang pagsara ng pinto, ay sabay silang napatingin sa lamesa. Hindi sa isa't isa, pero pareho silang nakaramdam ng pangatog sa loob. Bagay? Kami? Hindi pwede yun. Gustuhin ko man pero hindi talaga eh. Anya sa sarili. Don't say things like that, Ares. Makakalata si Precious na nagsisinungaling ako sa kanya. Saad naman niya sa sarili bago siya tumingin kay Precious. Pero kahit alam nilang mali, kahit pareho silang nagtatago ng emosyon, ay hindi nila napansin na pareho na pala silang nakangiti ng bahagya. Habang nagiging close si Precious at Prince, habang unti-unting lumalalim ang pagtingin nila sa isa't isa, pero pareho silang hindi umaamin sa kadahilan ng parehas na duduwag. Mas lalo ring gumagaan na pakiramdam ni Precious sa buong kumpanya. Kahit na paano, ay mas masaya ang araw-araw niya. Mas kampante at mas may konting spark sa puso niya. Pero hindi lahat ay masaya para doon. Ang hindi niya alam na sa araw na yun, may nakaabang palang bagyo sa hallway na haharang sa tahimik niyang mundo. Kasalukuyan naglilinis si Precious sa may third floor hallway. Hawak ang mop at may earphones na bahagya lang nakapasok sa tenga para marinig pa rin niya kung may tatawag sa kanya. Nang biglang may malakas na yabag siyang narinig mula sa sahig. Isang sapatos, high heels, at hindi lang basta high heels, kulay pula pa na makintab, halatang mamahalin. Unti-unti niyang itinaas ang tingin hanggang sa tumambad sa kanya ang isang babae naka-corporate dress. Matangkad, maganda, pero mas matalim pa ang titig kaysa sa lapis na bagong tasa. Siya si Denise, isa sa mga manager ng Alcaraz Tech Corporation. Isa rin sa pinakamalapit kay Prince at isa sa matagal na nakakagusto sa binata. Taas kilay niyang sinuri mula ulo hanggang paa ang dalaga bagong umiwi. Good morning po, ma'am. Bati niya, agad na yumuko pero hindi tumugon ang babae. So, ikaw pala si Precious. Malamig, mataray at punong-puno ng panghuhusga ang tono ng babaeng iyon. Napatigil si Precious. Hindi niya alam kung sasagot ba siya o hindi. Napapansin kita palagi sa floor ng management, lalo na sa opisina ni Prince. Anya na para bang hindi niya gusto na nakakitang malapit ang dalaga sa binata. Hindi ka naman siguro naniligaw lang doon, no? Hindi ka ba nahihiya? O baka naman wala ka lang talagang hiya? Mawalang galang na po, ma'am. Nagtatrabaho lang po ako dito. Tapos minsan po, pinutol niya ang pagpapaliwanag ng dalaga at sarkastikong natawa. Minsan? Sigurado ka ba dyan? Pagputol ng babae. Alam mo bang pinag-uusapan ka na ng ibang empleyado? Janitress ka, pero akala mo kung sino kang paupo-upo sa office ng CEO. Bukod doon, hindi lang si Prince ang kino-close mo, pati na rin ang kapatid niyang si Ares. Parang biglang lumamig ang buong hallway nang sabihin iyon ni Denise. Alam kasi ng dalaga sa sarili niya na hindi siya ang nagpupumilit na manatili sa opisina ni Prince. Napalunok si Precious sa sarili niyang laway dahil sa pagtataray sa kanya ni Denise. Pasensya na po kung nagmukha pong ganon. Pero pinapatawag naman po ako ni Sir Prince? Napataas ang kilay niya. Prince agad? Feeling close yarn? Anya, dahilan para makaramdam na ng inis ang dalaga. As much as ayaw niyang pumatol, pero inuubos ng babaeng ito ang pasensya niya. Lumapit ito. Sobrang lapit na halos dumikit ang mukha niya sa mukha ni Precious. Huwag kang umasa. Bulong nito, pero sapat para marinig ng dalaga ang panghahamak. Alam mo ba kung bakit kanya pinapapasok? Dahil naaawa siya. Dahil mabait siya.
Dahil gusto niyang maging generous sa mga empleyado niya. Pero hindi dahil may tingin siya sa'yo. Anya na para bang ipinamumukha niya sa dalaga na never itong magugustuhan ni Prince. Parang may tumusok sa puso ni Precious. Hindi niya alam kung sakit ba, hiya o takot. At isa pa, ngumuso ang babae. Alam mo kung sino ang dapat sa tabi niya. Ang kapareho niya. Ang ka-level niya. Hindi yung mga taong katulad mo. Anya saka siya tiningnan mula ulo hanggang paa. Mula sa worn-out shoes ng dalaga hanggang sa simpleng uniform. Hanggang sa buhok niyang nakatali lang ng ordinaryong scrunchie. At hindi ikaw yon. Nakangising saad na Denise sa dalaga. Napayoko si Precious. Ayaw niyang umiyak pero hindi niya alam kung papaano pipigilan ang sarili. Ayaw niyang marinig ang totoo na matagal niya nang sinasabi sa sarili niya na ayaw niyang pakinggan. Makinig ka sa akin, babae. Dagdag pa nito na para bang hinahamak ang dalaga. Layuan mo si Prince. Kung ayaw mo ng gulo at kung ayaw mo mawalan ka ng trabaho. Pagbabanta ni Denise na para bang sa kanya talaga nakasalalay ang buhay ng dalaga. Nanlamig ang katawan ni Precious. Hindi niya alam kung takot ba ang dapat niyang maramdaman o galit. Hindi siya makapaniwalang handang umabot sa ganito si Denise para lang sa binata. At please, dagdag pa nito saka itong ngumiti. Ngiting halatang plastic lang at ngiting mapanira. Kung gusto mong umangat, magpakahirap ka. Hindi yung umaasa ka sa taong pangarap mo pero hindi mo aabot kahit kailan. Hindi ko naman siya inaabot. Hindi ko po iniisip yon. Hindi ko po balak na gamitin si Sir Prince para lang umayos ang buhay ko. Nanginginig na saad ng dalaga. Halos pamikit na siya sa hiya at sakit na nararamdaman niya. Well then, that's good. Saad niya bago ito tumalikod. Kasi, kung sakaling magkaroon ng problema si Prince dahil sa'yo, ako mismo ang gagawa ng paraan para alam mo na siguro kung ano yon. Nakangising saad ni Denise bago niya tinalikuran ang dalaga. At bago ito tuluyang lumakad palayo, ay lumingon muli siya sa dalaga. Stay in your place, Precious. Huwag mo sanang kalimutan kung sino ka. You're just a janitress, and Prince is a CEO. Wala ka pa sa kalingkingan niya. Nakangising umalis si Denise doon, habang ang dalaga naman ay hindi makagalaw. Hindi makahinga at hindi makapaniwala na may ganun palang galit sa kanya ang taong iyon. Kahit wala naman siyang ginagawang masama. Tama bang lahat ng kanyang sinabi? Ako ba talagang mali? Naging masyado ba kaming close? Baka nga nakakaabala na ako sa kanya. Anya habang pinipigilan niya ang sarili na maluha. Si Precious sa isang matatag na dalaga, pero hindi niya talaga kinakaya kapag sinasabihan siya ng mga ganong klase ng salita. Lalo na't alam niya sa kanyang sarili na hindi siya naghahangad ng sobra-sobra. At dahil wala rin siyang maling ginagawa, tiningnan niya ang mop niya na nanginginig dahil sa pagkakahawak niya. At doon na tuluyang kumatak ang luha sa sahig na kanina lang ay pinupunasan niya. Hindi na napigilan ni Precious ang pag-iyak. Tahimik siya nakatulala sa sahig habang patuloy sa pag-agos ng luha niya. Yung tipo ng luha na kahit pigilin niya ay kusa na lang bumabagsak. Hawak pa rin niya ang mop at nanginginig ang mga daliri niya na para bang kahit yon ay hindi na niya kayang bitawan ng maayos dahil baka ma-out of balance siya. Bakit ba ako naapektuhan? Bakit ba ang sakit? Bulong niya sa sarili pero kaagad niyang tinakpan ang bibig niya dahil ayaw niyang may makarinig sa kanya. Matatanggap ko pa yung hamakin niya ako dahil sa trabaho ko eh. Pero yung sabihan niya ako ng mga salitang masakit na para bang hindi ako karapat-dapat na mapalapit kay Sir Prince, hindi ko matansya. Alam ko naman na kahit kailan hindi na marireciprocate yung nararamdaman ko para kay Sir. Pero sobrang sakit pa rin talaga na ipamukha niya sa akin. Lumuluhang saad niya sa sarili bago siya napaupo sa sahig. Hindi niya namalayang may presensya ng papalapit sa kanya. Kasalukuyan itong kakabalik lang sa kumpanya dahil galing sa meeting nang makita niyang nakalamyak sa sahig ang dalaga. Precious. Pagtawag ni Prince sa dalaga nang makalapit siya dito. Nabigla naman ang dalaga nang marinig niyang may tumawag sa kanya. Hindi na niya kailangan pang tumingin para malaman kung sino iyon o kung kanino ang boses na iyon. Prince, anya sa sarili. Dahan-dahan niyang itinaas ang mukha niya at sa mismong sandaling iyon ay para bang nag-freeze ang hangin. Natulala ang binata
nang makita siya nitong umiiyak. What happened? Tanong niya, mababa ang tono ng boses pero puno ng pag-aalala. Pero kaagad na nagpunas si Precious ng luha. Wala po sir. Ayos lang po ako. Nadulas lang po ako. Trabaho lang po ito. Pagtanggi niya habang pilit niyang pinupunasan ng pisngi gamit ang manggas ng damit niya. Precious. Lumapit ito sa dalaga. Halatang hindi kumbinsido sa naging sagot na sinabi ni Precious. You're crying. Hindi po. Nadulas nga lang po ako at may pumasok pong alikabok sa mata ko. Kaya naluha po ako. Kailangan ko na po magpatuloy sa paglilinis, sir. Pamimilit niya. Tatalikod na sana siya nang biglang hinawakan ni Prince ang braso niya. Hindi madiin pero sapat na para mapigilan siya sa pag-alis. No, come with me. Madiin niyang saad, dahilan para manlaki ang mata ng dalaga. Sir, bawal po. May makakakita. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya nang magsalita si Prince. Hindi kita hayaang umiyak dito. Walang pag-aalinlangang saan niya. At bago pa muling makatanggi ang dalaga, ay marahan pero madiin siyang hinila ni Prince papaalis doon sa may hallway. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong tumutol. Lalo na nang maramdaman niyang medyo nanginginig na ang lakad niya dahil sa stress at hiya. Narding, pakitapos nung nililinis si Precious doon sa may hallway. Utos niya kay Narding nang makasalubong nila ito. Tumango na lang si Narding bilang pagsang-ayon. Pagdating nila sa elevator ay nag-aalangan siyang sumabay pero hinila siya ni Prince papasok. Wala namang ibang tao kaya mabilis itong nagsara. Tahimik silang dalawa pero ramdam na ramdam ni Precious ang bigat ng tingin ni Prince sa kanya. Precious, tell me the truth. Matatag na sabi nito. Who made you cry? Tanong ulit ng binata. Ayaw niyang sabihin sa binata ang tunay na nangyayari dahil baka sabihan pa siya ni Denise na sumbongera. Ayaw na niyang makatanggap ng mga sasakit na mga salitang ganon. Umiling siya agad. Walang balak sabihin ang totoong nangyari. Mula po talaga. Napatigil siya na magsalita ang binata. Don't lie to me. Hindi pa sigaw ang pagsasalita ng binata pero may bigat. Kung may nangyari, I need to know. Pamimilit niya sa dalaga. Hindi naman po importante yun, sir. Baka lang po pagod. Precious. Tumingin ito ng diretso sa kanya. If you don't tell me, I'll find out myself. At kapag ako mismo nakaalam ng nangyari, ay mas lalong mananagot sa akin yung taong nagpaiyak sa'yo. Anya dahilan para mabigla si Precious. Hindi siya makapaniwalang alam ni Prince ang dahilan ng pag-iyak niya ay isang tao. At doon siya napatigil dahil alam niyang kaya talaga nitong gawin iyon. Pagdating nila sa opisina ay kaagad siyang pinaupo sa sofa habang si Prince ay lumuhod ng bahagya sa harapan niya para magka-level sila ng tingin. Look at me. Dahan-dahan siyang tumingin kahit nanginginig pa rin ang mga mata niya. Tell me what happened. Saad ni Prince. Mas kalmado na ang tono nito. Ayaw niya talagang sabihin ang tungkol doon dahil ayaw niyang magkaroon pa ng gulo. Pero ramdam niyang hindi siya titigilan ni Prince hanggat hindi niya sinasabi ang totoo. Kaya napapikit siya sandali bago mahina ang boses na nagsalita. Si Ma'am Denise po kasi. Kinakabahang saad ni Precious bago siya umiwas ng tingin. Nanigas ang panga ni Prince pero tahimik lang siya naghihintay sa paliwanag ng dalaga. Sinabi niya po ako na hindi bagay sa tabi mo. Unti-unting bumagsak ang luha ni Precious tuwing naaalala niya ang mga sinabi ni Denise. Na wala akong hiya at dapat kuro po kayo layuan. Hindi raw po ako nababagay na mapalapit sa inyo. At ang pinakamasakit po sa lahat ay sinabi niya na kaya ko raw po kayo nilalapitan ay dahil sa gusto kong umangat. Promise sir, wala po yun sa isip ko. Hindi ko po kayo ginagamit. Pagpapaliwanag ng dalaga bago siya nagtakip ng muka gamit ang kamay. Humigpit ang hawak ni Prince sa gilid ng sofa pero hindi siya tumayo at hindi rin siya kumilos. Pinakinggan niya ang paliwanag ni Precious hanggang dulo. Sir, sorry po kung ganito yung nangyayari. Ayoko po kayong madamay. Halos hindi na marinig ang boses niya sa panginginig. Pagkatapos nun ay tumingin si Precious kay Prince. Takot na takot at parabang nag-aambang sa sasabihin nito. Pero ang nakita niya sa mga mata ng binata
ay hindi galit sa kanya, kundi pag-aalala. Precious, Mahina pero malambing na saad ng binata. you did nothing wrong. And listen to me carefully. Bahagya siyang yumuko palapit sa dalaga. Wala kang dapat iwasan. Lalo na ako. Huwag kang makinig sa mga pinagsasabi nila. Pero baka kung ano-ano na pong chismis ang kumakalat tungkol sa atin. Dahil po sa pagpunta ko sa opisina ninyo. Pangangatwiran ng dalaga. Huminga ng malalim si Prince bago siya nagsalita. I don't care about them. Isipin nilang gusto nilang isipin. Saka kaya kita pinapapunta rito sa opisina ko. Because I want you here. Anya bago niya hinawakan sa ulo ang dalaga. Bakit ganyan mo ko itrato, sir? Tanong ni Precious, dahilan para mapatigil si Prince. Dahil mahalaga. Nang kaibigan kita. Yan lang ang naisagot ng binata dahil wala pa siyang balak umamin kay Precious. Dumating ang company weekend outing na dinaluhan nila kasama si Ares. Laging masaya si Precious kapag nariyan si Ares at may halakhak. May kwento at bawat iyon ay parang pako sa puso ni Prince. Sir Ares, may magandang puno dun oh. Tara po. Pag-aaya ni Precious dahilan para kumirot ang puso ni Prince. Baka sa dami-dami na pwede niyang ayain. Si Ares pa. Nandito naman ako ah. Tanong ni Prince sa kanyang sarili bago siya naupo sa may upuan na malapit sa may beach. Hindi mapakali ang binata sa kinauupuan niya. Pinagmamasdan niya sina Precious at Ares mula sa malayo na kasalukuyang tawa ng tawa. Habang naglalakad papunta sa puno, na para bang wala silang ibang nakikita kundi ang isa't isa. Sa bawat tawa ni Precious ay parang tinutusok ang dibdib ni Prince. Why does it bother me this much? Bulong niya sa sarili habang pinipisil ang sariling palad. Kaibigan ko siya. Kaibigan lang. So bakit? Bakit ako ganito? Tanong niya sa sarili kahit alam niyang may gusto talaga siya sa dalaga. Dahil sa palaging magkasama si Ares at Precious ay nag-iiba na ang binata. Palagi lang siyang naiiwan sa cottage habang ang ibang mga employees ay nagsasaya. Palaging nakasimangot at malamig na ang pakikitungo sa lahat na ikinakataka naman ni Precious dahil noong pumunta sila dito sa Coron ay masaya pa ang binata. Ramdam na ramdam ko ang talim ng tingin ni Kuya. Ganito niya kaya ka gusto si Precious? Feeling ko bigla na lang ako mabubuwal mamaya kapag lalapit ko kay Precious. Bumuntong hiningang saad niya sa sarili habang nakasakay sila ni Precious sa may bangka habang si Prince ay malalim na nakatitig sa kanila. Dahan-dahan lang baka mahulog tayo. Sigaw ng dalaga habang tumatawa. Buong hapon nag-enjoy ang lahat ng mga empleyado doon dahil minsan lang sila magkaroon ng vacation. Habang si Prince naman ay hindi nag-e-enjoy. Naiinis siya kapag magkasama si Ares at Precious. Pero kapag naman inaaya siya ng dalaga ay tumatanggi siya. Kahit si Prince ay hindi na rin niya maintindihan ang sarili niya dahil sa mga nangyayari. Mag-aapat na araw na tayo nandito pero hindi pa rin ako immune sa talim ng titig ni Kuya. Ano ba kasi nangyayari sa kanya? Minsan talaga napakagulo niya. Kanina niyayaya siya ni Precious na maggala. Pero sinungitan pa naman ng kupal. Tapos ngayon akong kasama ni Precious, parang galit na galit sa akin. Buntong hiningang saad ni Ares habang kumakain sila ni Precious ng mga pagkaing nabibili niya sa may food court. Wow! Ito ba yung viral food? Yung samyang with omelette? Pabili po kami! Masayang saad ni Precious nang may biglang naalala si Ares. Nga pala, we need to be back before 7:30. Gawa medyo maagang dinner natin today. Nagkayayaan na mag-inom ngayon yung mga employees and of course we need to be there. Saad ni Ares at tumango na lang ang dalaga. Pero hindi ako nagiinom eh. Makikisit-in na lang siguro ako. Anya sa sarili nang ibigay na sa kanya ng vendor yung pagkain. Naglibot-libot pa sila. Bumili ng mga pasulubong para sa kapatid ni Precious dahil mahilig ito sa mga keychains. Matapos ang dinner ay nagsimula na nga ang inuman. Nagkakwentuhan yung mga employees habang nagiinuman. Dito ka maupo. Saad ni Ares sa dalaga. Umupo naman kaagad sa kabilang side niya si Prince. Ngunit ito ay tahimik lang. Nagbigayan na ng alak at nag-inom na rin sila maliban sa dalaga. Blue lemonade lang ang iniinom niya. Buong inuman silang nagkukwentuhan. Pero kapag tinatanong nila si Prince ay hindi ito sumasagot.
Napapansin ko na tila ba hindi masaya si Sir sa vacation natin. Ano nangyari? Tanong ni Mrs. Lagrada kay Ares. Di ko rin po alam eh. Baka kulang lang sa tulog. Saad naman ni Ares habang ang dalaga ay kumakain ng nachos. Matapos ang ilang oras na pag-iinom ay kakaunti na lang ang nandoon. Ang iba ay nagsibalikan na sa mga kwarto nila habang ang iba naman ay nalasing ng sobra-sobra at nakatulog na lang mismo doon. Tulog na si Ares sa may upuan. Kaya habang ang dalaga ay inaantok na, kaya napagpasyahan niyang bumalik na sa kwarto niya. Nakapagpalit na ang dalaga ng pantulog nang may biglang pumatok sa pinto ng kwarto niya. Pinangbuksan niya iyon at nabigla nang makita niyang si Prince ito. Kaagad namang pumasok ang binata doon sa kwarto ng dalaga. Hindi makaimik, hindi makatingin pero halatang halata sa mukha niya na malungkot siya. Sir Prince, ano pong ginagawa niyo dito? Tanong niya sa binata nang lapitan siya nito. May something na ba sa inyo ni Ares? Seryosong tanong niya, dahilan para mapakunot ang noo ng dalaga. Ha? Wala po sir. Bakit niyo naman po naisip yan? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga nang biglang may tumulong luha sa mga mata ni Prince. Sobrang lapit niyo sa isa't isa. At dahil doon, nasasaktan na ako. You always look so happy whenever you're with him. Tsaka, bakit siya palaging inaaya mo nandito naman ako? Tell me, Precious, may gusto ka na ba kay Ares? Lumuluhang tanong niya kay Precious habang ang dalaga naman medyo naguguluhan pa rin. Sir, hindi ko po gusto si Sir Ares. At saka, paano nga po kita maaaya kung palagi mo akong tinatanggihan at sinusungitan? For your information po, ikaw palaging inaaya ko, tapos tanggi ka ng tanggi. Kaya naman si Sir Ares na lang po yung nakakasama ko. Pagpapaliwanag naman ng dalaga, bago niya pinunasan ng luha ni Prince. Hinawakan ni Prince ang kamay ng dalaga at idinikit ito sa pisngi niya. I'm sorry for lying, Precious. My brother is not the one who likes you. It is me. Natuwag ako sa aminin yun. Dahil baka ang tingin mo lang sa akin ay katulad ng tingin sa akin ng iba. Which is masama ang ugali, masungit at cold na tao. I'm sorry for lying. Natorpe lang ako. I'm sorry. Paulit-ulit na paghingi niya ng sorry na nagpangiti na lang sa dalaga bago niya pinunasan ulit ang luha ng binata. I know, alam ko pong hindi ako gusto ni Sir Ares. Kasi si Eva ang nagugustuhan ni Sir Ares. Sa akin nga siya nanghihingi ng information about sa mga gustong bagay, pagkain at gawin ni Eva eh. Natatawang saad ni Precious na mas talo pang nagpaluha sa binata dahil nahihiya. Pero, totoo ba yung sinabi mo? Na ikaw ang may gusto sa akin? Tanong ng dalaga sa kanya. Tumango naman si Prince bago niya niyakap ang dalaga. Napangiti na lang lalo ang dalaga sa kilig bago niya niyakap pabalik ang dalaga. My head hurts and I feel dizzy. Bulong ng binata. Lasing ka na kasi. Halika, iatid na po kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Anya at akmang bibitaw na sa yakapan nila nang pigilan siya ng dalaga. No, gusto ko dito matulog sa kwarto mo. I wanna be with you. Please. Pakiusap ng binata, dahilan para mapabuntong hininga si Precious. Fine, pero matulog ka na kagad ah. Saad ng dalaga at tumango naman si Prince. Nahiga na sila sa may kama at kaagad namang yumakap si Prince sa kanya. Hinayaan na lang niya at hinaplos niya ang buhok ng binata para mas lalong mapabilis ang pagtulog nito. How did I get in this mess? Tanong ni Precious sa sarili bago niya hinalikan ang noo ni Prince. Ipinikit na rin niya ang mga mata niya at natulog na rin siya. Kinaumagahan ay sabay silang nagising dahil kinakatok na sila ni Ares. Gising na ako yan, Precious. Luto ng breakfast saka magsuscuba diving pa tayo mamaya. Sigaw ni Ares habang kinakatok sila nito. Kaagad namang napabangon si Prince at Precious dahil doon. Good morning. Nahihiyang saad ni Prince nang makita niya ang dalaga. Good morning rin po. Kamusta ang tulog mo? Masakit na ba ang ulo mo? Tanong ni Precious sa binata. Umiling naman ang binata kaya napangiti si Precious at tumayo siya. Hinalikan niya sa noo si Prince na nagpagulat naman sa binata. Maghihilamos lang ako. Anya, bago siya pumasok sa may banyo at naghilamos na.
Kaagad namang sumunod si Prince sa kanya at niyakap siya nito mula sa may likuran. Naghihilamos ako, sir. Maghilamos ka na rin po. Anya, pero mas lalo lang siyang niyakap ng mahigpit ng binata. Stop calling me sir. Precious. Just call me by my name or you can give me a nickname that you're the only one allowed to call me that. Nakangusong Anya. Okay, Princey. Maghilamos ka na at kakain na tayo. Saad ng dalaga na nagpakilig sa binata. Kaya naman buong paghihilamos niya ay kinikilig siya. Matapos nilang maghilamos ay lumabas na rin sila at kumain. Sa table ko na saan si Eva at Ares. How's your sleep kuya? Masarap ba dahil may kakadal? Pang-aasar ni Ares sa pag-aakalang mahihiya si Prince. Yeah, masarap ang tulog ko dahil nilinaw na sa akin ni Precious ang lahat. Kasi kung hindi, baka naitakwil na kita. Nakangiting saad ni Prince dahilan para mapanguso si Ares. Mahina ka kasi kuya eh. Ang angas-angas mo tapos si Precious lang palang kahinaan mo. Sa bagay, di na ako magtataka. Gawa tinanggal mo nga sa trabaho si Denise dahil sa ginawa niya kay Precious. Nadulas na saad ni Ares dahilan para samaan siya ng tingin ng binata. Tinanggal mo sa trabaho si Miss Denise? Akala ko ba inilipat mo lang siya sa isa mo pang kumpanya dahil short staff doon? Taas kilay na tanong ni Precious sa kanya. Well, I'm sorry, okay? Hindi ko matanggap na ginanon ka niya. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko. Siyempre, hindi ko gugustuhin na sabihan ka niya ng masasamang salita. Ikaw na babaeng minamahal ko. Saka, ayoko na rin talaga sa kanya, Precious. Kapag pumupunta siya sa may opisina ko, she keeps touching me. And I don't like that. Gusto ko ikaw lang hahawak sa akin. Pagpapaliwanag niya na naintindihan naman ng dalaga at sumang-ayon siya na tama iyon. Sabi niya kaya pala ganun siya kagalit sa akin ay dahil gustong gusto ka niya. Ay, nakakasakit lang ng damdamin dahil pinaramdam niya sa akin na hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Saad ni Precious bago siya napayuko. Kagaya nga na sinabi ko sa iyo, huwag mo siyang pansinin at alalahanin. Kasi sino ba naman siya para sabihin yun sa iyo? Para sa akin, karapat-dapat kang mahalin ko. Kasi ikaw na yan eh. At saka nag-effort ka rin naman. Alam mo ba na walang babae nag-success na mapaibig ako maliban sa'yo? Lahat sila kung ano-ano nang ginagawa, pero wala eh. Sa'yo lang ako tinamaan. Saad ni Prince bago niya hinalikan ang kamay ng dalaga. So true. May naghubad pa nga sa harap ni kuya eh. Pero hindi mo lang siya tiningnan ni kuya. Ang tingin ni kuya ay nasa mata lang niya. Ako nang nahiya para sa kanila. Samantalang ikaw nakuha mo si kuya sa mga ngiti mong yan. Pang-asar ni Ares dahilan para mamula si Prince. Maiba tayo. Kayo, anong meron na? Tanong ni Precious dahilan para si Ares naman ang mamula. Ayon, umamin siya kaninang umaga sa akin. Nakita niya kasing kasama ko si Harold eh. Natatawang saad ni Eva bago niya hinawakan ang kamay ni Ares. Napaamin na ako kuya. Naramdaman ko yung nakakamatay na selos eh. Ayoko nang maramdaman yun ulit. Anya dahilan na para magkatawanan sila doon. Hanggang sa makauwi sila sa Maynila ay ipinagpatuloy na ni Prince ang pagpupurso niya sa dalaga. Bukod doon ay hindi na naging janitor ang dalaga. Ginawa niya na itong personal assistant niya. Ayaw nung unang pumayag ng dalaga pero mapilit ang binata kaya naman natuluyan. Nagpatuloy ang kanilang lihim na relasyon. Masaya pero puno ng kaba si Precious dahil baka hindi siya tanggapin ng pamilyang mayaman. Hanggang isang araw, biglang dumating ang mga magulang ni Prince sa kondo ng binata. Nataranta si Precious at dumaan pa ng bintana para makaiwas makita. Buong araw silang nagkunwaring strangers. Pero nahuli rin silang magkayakap sa kusina habang naglalabas si Precious. Hindi sermon ang natanggap nila, kung hindi tawa. Dahil matagal na pala itong alam ng pamilya ni Prince. Ikinukwento mismo ni Ares na si Prince ang totoong may gusto mula pa sa simula. Bakit naman kami tututol sa relasyon yung dalawa kung ikaw ang unang nakapagpalambot ng puso ng anak naming pusong bato? Ako nga ay labis na nagpapasalamat sa iyo, Precious eh. Masayang saad ni Pressy, ang ina ni Prince at Ares habang kumakain sila. Totoo, akala nga namin ay tatanda ng binata ang lalaking yan dahil sa para siyang allergic sa mga babae. Parang himala na may nakapagpaibig sa lalaking yan. Saad naman ang ama nila na si Pete.
Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin. Sa amin. Anya bago siya tumingin sa binata. No worries. So, kailan niyo balak magpakasal? Masayang tanong ni Presi dahilan para magtawanan sila. That's so early, Mom. Ayoko muna may kaagaw kay Precious. I want her for myself muna. Anya na nagpatawa kay Presi. Well, that's for you to decide. Kaya naman kami ay nandito lang habang naghihintay sa magiging apo namin. Hindi ba, Han? Tanong niya kay Pete at tumango naman ito. Pero Mom, bakit sa aking relationship lang ang pinag-uusapan natin? Kayo ng girlfriend mo, Ares, kamusta na? Pagbubuking ni Prince sa bunso niyang kapatid dahilan para manlaki ang mga mata nito. Oh God, that's great. Hindi lang si Prince ang may love life, Han. Kailan mo siya balak ipakilala sa amin? We're excited to meet her na. Masayang saad ni Presi. Sa next family dinner, Mom. I'm sure na magugustuhan niyo siya dahil she also likes flowers. Saad naman ni Ares bago sila nagtawanan at ipinagpatuloy nila ang pagkakwentuhan. I love you always, precious baby. Paglalambing ni Prince. I love you too, my Princey. Saad naman pabalik ng dalaga sa kasintahan niya. Yan ang mga pangyayari sa buhay ni Prince at Precious sa 4 na taon ang nakalipas. Ngayon ay kasalukuyang kasal na sila at may 2 anak. Walisa pa lang dahil nasa tiyan pa ng dalaga ang ikalawang anak nila. Ang panganay na anak nila ay si Pierce at ito ay lalaki. Masungit, matampuhin at halos araw-araw kaaway ni Prince. Si Pixie naman na kapatid ni Precious ay pinaaral ni Prince at kasalukuyang high school na. That is not fair, baby. Bakit nasa lapit ka na naman yung matutulog? That kid is 4 years old na. He can sleep by himself na. Nakangusong saad ni Prince. Prince, bata yan. Saad naman ni Precious. So what? I'm your husband and you should sleep with me. Anya dahilan para mapabuntong hininga si Pierce. It's okay po, Mommy. You can go with Daddy na. He looks like he's about to cry again eh. Saad ni Pierce bago siya umupo. Tingnan mo naman oh, mas matured pa yung anak mo kaysa sa iyo. Nagparaya pa ang anak sa ama. Saad ni Precious bago niya hinalikan sa noo si Prince. Thank you, anak. I promise we'll go shopping tomorrow to buy all the books na kulang sa collection mo. Saad ni Prince bago niya niyakap si Precious. That's a promise, Dad. You can go both to your rooms na. I'm sleepy na. Saad ni Pierce bago siya nagkumot at pumikit. Bumalik naman si Prince at Precious sa kwarto nila. Nahiga na sila at syempre, kagaya ng dating gawi, nagkadal. Parang ang bilis ng panahon, no? Parang noon lang janitress ka sa kumpanya ko. Tapos ako, walang balak mag-asawa. Dahil baka maging sagaba lang sa trabaho ko. Who would have thought na mapapaibig mo ko? At bibiyayaan tayo ni Lord ng mga anak. Una si Pierce. And sunod itong baby number 2. Wala pang name since you're only 2 months preggy. At hindi pa natin alam kung mini-me nga ba o mini-you. Masayang saad ni Prince. Aba, kahit ako hindi rin makapaniwala. Akala ko noon, never mo marireciprocate yung nararamdaman ko sa'yo. Tapos gusto mo rin pala ako. Tadhana nga naman oh. Nakangiting saad ni Precious nang halikan siya ni Prince sa labi. Mahal na mahal kita, Precious Alcaraz. Nakangiting sabi ni Prince. Mahal na mahal rin kita, Prince Alcaraz. Anya pabalik bago sila naghalikan at natulog na. Dito na nagtatapos ang istorya ng pagmamahalan ni Prince at Precious. Magkaibang estado man ang buhay nila, pero nanaig pa rin ang pagmamahalan nila. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Miss Len. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. Ang 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 sa muli.